news po sa mga suki ng LRT. Simula po kasi sa Miyerkules, babawasan na ang oras ng biyahe ng mga tren nito. Yan daw ay para bigyan ng mas mahabang oras ang maintenance ng mga tren. Nakatutok si Jamie Santos. Araw-araw madaming Pilipino na sa serbisyohan ng LRT 1 and 2. Sa Line 1 pa lang, tinatayang nasa 500,000 pasero ang sumasakay araw-araw habang nasa 200,000 naman sa Line 2. Kaya malaking perwisyo raw ang mangyayari sakaling iksian ang oras ng LRT operation. Lalo na po kapag late, mahihirapan po bumiyahe lalo na po, kasi po madalas po traffic papunta. Mahirap nang sumakay sa mga jeep or kahit sa taxi. Kailangan maghanap ka pa talaga ng masasakyan mo. So mahirap sumakay, especially kapag masyado lang late sa gabi. Simula September 15, nakatakdang tapyasan ang oras ng biyahe ng LRT Line 1 at 2. Ang huling biyahe mula Baclaran aalis ng alas 9:30 ng gabi, habang ang Balintawak naman alas 10 ang huling biyahe. Alas 9:30 rin ang huling biyahe ng tren na nagmumula naman sa Santolan Station sa Marikina papuntang Recto. At magmula Recto, alas 10 din ng gabi ang huling aalis na tren. Marso ng nakarang taon ang dagdagan ng isang oras ang operasyon ng LRT 1 and 2 dahil na rin sa kahilingan ng mga estudyante at mga empleyadong ginagabi. Ayon sa pamunuan ng LRTA, kinakailangan nilang ibalik sa dating oras ang operasyon upang bigyan daan daw ang mas mahabang oras para sa maintenance ng mga tren. Para di naman daw sa kapakanan ng mga sumasakay dito ang gagawin nilang pagtapyas sa oras ng operasyon. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Sa Cotabato City, ilang residente ang nasawi at nasugatan ng magpaputok ng barilang ilang sumalubong sa Idil Fitir o pagtatapos ng Ramadan kahapon. Isang lalaking tinamaan ng ligaw na bala sa ulo ang di na umabot ng buhay sa ospital. Isang lalaki naman ang buhay pa ng isugod sa Cotabato Regional and Medical Center. Pero pumanaw rin po siya matapos sa mahigit isang oras dahil sa tindi ng tama ng bala sa muka na tumago sa kanyang leeg. Sugatan naman ang isang batang lalaking tinamaan din ng ligaw na bala sa paa. Dahil sa pagtaas ng mga insidente ng nakawan at holdapan sa pagpasok ng Burr months, lalong pinaigting ng PNP ang pagbabantay sa matataong lugar. Maging ang mga mall, nagdagdag na rin daw ng mga security guard para masigurong ligtas ang mga mamimili. Nakatutok si Rida Reyes. Lunes na umaga, nilooban ng 5 lalaki ang isang Bangko de Oro branch sa isang mall sa Dasmariñas, Cavite. Kahapon, 2 magkasunod na insidente naman ng pang-hold up sa bus ang naganap sa Mandaluyong at Taytay, Rizal. At kaninang umaga lang, hinold up ang isang pawn shop sa Tanawan, Batangas. Aabot sa 700,000 pesos ang natangay ng mga suspect. Tila di magandang panimula ang kapapasok lamang ng panahon ng Burr months. Ayon sa NCR Police Office, karaniwang tumataas ang crime rate sa panahong ito. Dahil dito, mas pinaigting pa ng pulisya ang ipinapatupad nilang seguridad. Sa ngayon, nag-deploy na kami ng 24-hour shift na palit-palitan yung mga tao sa key areas. Dadagdagan pa po namin yan. Babantayan ang mga pinakamatataong lugar gaya ng mga shopping mall, paliparan, pier, bus terminal, eskwelahan at maging mga simbahan. Maging ang shopping mall na ito sa Maynila, maaga pa lang nagsiguro na sa kaligtasan ng mga customer. Dagdag na security guards ang nag-iikot. Hawakan palagi yung bulsa mo, kung nandyan pa ang pera mo, siyempre ingat ka, baka ikot-ikot ka dito, tapos wala naman pera sa bulsa mo. Ingat ka lang. Alam mo naman ang Manila, maraming tao rito, at ang mga tao rito hindi naman talaga taal na taga rito at dahil nga sa negosyo dito, nagkakaroon ng pagkakataon yung mga petty criminals na gawin nila ang kanilang gusto. Maging mga pampasaherong bus, pababantayan na rin matapos nga ang nangyaring holdapan kahapon. Ikinatuwa naman ito ng Integrated Metro Bus Operators Association o IMBOA. Handa raw silang makipagtulungan sa mga otoridad upang mas mapaigting ang pagbabantay sa mga pasahero. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Inamin ni Filipino international recording artist Charisse na talagang na-starstruck siya sa kanyang co-stars sa Season 2 ng TV musical series na Glee. Dahil bago siya sa cast, nahiya pa raw siya makimingle. Pero unti-unti ay nakapag-adjust na raw siya. Kahit busy sa taping, todo naman ang kanyang preparations sa upcoming show niyang ngayong October dito sa Pilipinas. Makasama niya rito ang kanyang mentor na si David Foster. Gusto ko po magpasalamat sa suporta kahit na malayo po ako, nakikita ko pa rin yung suporta nila sa akin and sana po pagpatuloy lang po nila yon.
Good news na itinuturing ni Pangulong Noynoy Aquino ang matagumpay na pagbebenta ng pamahalaan ng kauna-unahang peso-denominated bonds sa labas ng Pilipinas. Kumita ang gobyerno ng $1 bilyong o mahigit 44 na bilyong piso rito. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataong nag-alok ng security sa isang bansa sa Asia sa sarili nitong salapi. That's the first time it has ever been done. And this first issue was 12 times oversubscribed. No? So, paano ka naman hindi ma-elate na ang daming gandang balitan to? Sumailalim sa pagsasanay sa water rescue ang ilang sundalo at pulis bilang paghahanda sa mga posibleng pagbaha ngayong panahon ng tag-ulan. Nakatutok si Lia Manyala. September 26, 2009, sinalanta ng Bagyong Ondoy ang Kamaynilaan at ilang bahagi ng Luzon. Isa ang Philippine Army sa mabilis na rumesponde noon. Aminado ang Army na bagaman bihasa sila sa pag-rescue sa mga landslide, hindi nila napaghandaan ang water rescue na kinailangan noon. Kaya 2 araw nagsana yung Philippine Army sa water rescue sa tulong ng Philippine Coast Guard. Tamang paggamit ng rubber boat at first aid ang itinuro sa kanila. Sa simulation exercise, mabilis nakaresponde ang Army. 3 ang kunwaring nalulunod, isang agad hinagisa ng salbabida. Inilagay naman agad sa stretcher bago iniahon sa rubber boat ang isa. At ang isa pang nalulunod, hinagisa ng lifebuoy sa kahinatak ng rescue team. Na hindi lang para sa lupa nangyayari ang mga trahedya, kundi pag-angat ng tubig sa lupa ay kinakailangan natin malaman kung ano yung mga gagawin, anong kagamitan para kahit anong aspeto maging sa lupa o sa tubig ma'am ay nakahanda po ang ating army sa pagsagip ng buhay. Sa ngayon, 3 na ang rubber boats ng Philippine Army pero dadagdagan pa raw ito. Bukod sa Army, tinuruan din ng Coast Guard ang 40 miyembro ng Maritime Police ng PNP ng lifeguard at rescue techniques. Kunwari rin silang nag-rescue ng mga nalulunod na individual. Sa ngayon, may 15 rubber boat na ang Philippine Coast Guard. If we have some rescue teams with the Army and with the PNP na same capability as we are, the better for the public. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! Floyd Mayweather Jr. pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa kaugnay sa kasong pagnanakaw na isinampa sa kanya ng dating kinakasama. At Ogie Alcacid ikinwento kung sino-sino makakanta sa kanilang kasal ni Regine Velasquez. Tutok lang dito sa 24 Oras.